Okay, ito na mga kapartners. Okay, larga. Iba talaga nagagawa VP Sara nagbabala laban sa umano'y paggamit ng kapangyarihan upang patahimikin ang oposisyon, mga kapartners. Yun yung mga nangyayari ngayon. Yun yung mga nangyayari ngayon. Esa pa, partner. Mm. Romualdez at 18 ex-Marines ipinatatawag sa pagdinig ng Senado sa flood control scandal. Oy, congratulations! Palakpakan natin, mga Congratulations! kapatid. At saka kinumpirma na ni Baligod dyan, atin sila. Oo. Kahit na anong mangyari, partner. Sa wakas, partner, no? Masayang masaya. Tsaka kahapon, partner, medyo kinabahan tayo kasi Nagkaroon ng ano? binawi pagkakalito. di umano ni binawi talaga ni Pia Cayetano Oo. yung kanyang imbitasyon diyan sa 18 Marines. Tapos Kanina? hindi lang kagabi rin, Kagabi ilang rin. oras lang, partner. Uh-huh. Yun na, mas marami na ngayon inimbitahan. Nako. Ang dami niyan, partner. Kaya pero masaya na tayo kasi yung Baligod, Attorney Baligod tsaka 18 Marines siguradong pupunta, partner. Kaya masaya. Meron na kaya kinakabahan ngayon, partner? Ay, meron na naiihi, partner. Kasi itong mga 18 na ex-Marines na to, talagang Palaban ito? hindi to, partner, hindi to yung narinig lang. Correct. Hindi to yung, kumbaga, may nagsabi lang sa kanila. Yes, oo. Hindi to yung nag-imbestiga lang sila. Yes. Sila mismo, partner, Ang nagtrabaho. ang nag-deliver ng maleta. Oo. Diba? Okay? May video, May video. mayroong testimonya, Yan. mayroong mga pictures, kompleto, Ricardo. Kumbaga, partner, hindi lang sila yung witness, sila mismong gumanap. Sila Yes, mismo. oo. Sa talagang yan yung tinatawag nating mapagkakatiwalang witness. Yung sa ni BP Sara nakita niyo naman yung witness doon, di ba? Narinig ko na merong drug lord na nagbibigay, di ba? Marites yun. Narinig niya lang. Narinig niya Inimbestigahan ko. Investigador ka ba? Naipasa-pasa na. Uy, partner, ang bilis natin. 1,200 na Ay, palapakan syempre. ka. agad, Tulad nung partner. tulad nung Palakpakan mo muna. palakpakan muna natin. Tulad nung sinabi ni Mr. President nung pinasok ang KOJC. Sabi niya, walang mga armas, yung mga pulis na pumasok. Sinulolokohin niya, inaroon kami. Ayun. Kayo talaga ang saksi. Oh, kami ang saksi, kami ang nag-cover, di ba? Oo. Yun yung kumbaga, actions speaks louder than words, ika nga, di ba? Ayun. At sabi ni Shuni, pinasaya lang saglit ni Pia ang minority. Wahaha. Sabi ko na nga ba, ano lang yun, partner? Palabas lang yon. Hindi, partner, kasi kulang Oo. Kumbaga, kompleto. Ang dami palang inimbitahan. Pati ombudsman. Oo. Pati DOJ. 34. Pati, ang dami, no? 34 katao yan. Doon natin, partner, narinig yung anuhan nila noon, yung restitution, di ba? To, kasi mauulit, mukhang may part to doon, partner. Oo. Saya niya. Kasi yung ibang mga nag-restitution, partner, wala na. Wala Di ba? na? Wala Tanggal nang na kaso. sila sa DOJ. Oo, Oo. tanggal sila sa Pero yung iba, kinasuhan. Alam mo, partner, yung mga, ang tawag natin dyan, mga state witness, di ba? Oo. Pag state witness ka, kaya ka ginagawa state witness kasi ikaw ang kalutasan ng kaso. Yes. Oo. Hindi naman nila nalutas ang kaso eh. Mm. Ibig sabihin, kumbaga, bakit sila state witness? Hindi pala nila malulutas yung kaso. Mm. Kumbaga, partner, pag state witness ka, may krimen na naganap, ikaw ang state witness, dahil sa testimonya mo, malulutas na yung kaso. Tagal na nagte-testimonya ng mga yan. Okay. Partner, awat ka muna dyan at itutuloy ko lang ang ating headliners. Ayan. Pero palakpakan mo muna ang ating viewers. 1,600 na. Grabe. Ayan. Ito, tuloy lang natin ha. Tuloy natin yan. Rep Kiko Barzaga, pinatalsik na sa kamara. Ayan. Ikatlong mambabatas sa kasaysayan na tinanggal. Ayan. Tinanggal, no? Sandali, partner, pasalamatan ko lang si Boljak Sniper, Team Bantag, maraming salamat po. MLSO sa tatlong guwapings Oy. ng Birada and Team SDS, Solid Duterte Supporter, Sniper, Star Gemini, Jasmine, Jongjong, Tony Boy, ako si Pilam, Lastimoso, Amigo Saldi at Kamote. Ayan. Yan, partner, sulit talaga itong Team SDS ni Buljak Sniper. Talagang lagi pong sumusuporta sa atin yan dito sa Birada Agila. Present sila ngayon. Yes, partner. Okay. Ito na po, partner. Dagdag pa natin uli. Rep Kiko Barzaga sinampahan ng ATEX complaint ng MBI.
Maliban dun sa pagkakatanggal sa kanya, no? Oo nga, no? ano na yun? Ano pa ba yun? Wala na. Moot na ito. partner, moot Wala. na. Moot Kasi na ito. Ang ethics complaint para lang maparusahan ka sa mga Correct. ginawa mo. Habang nakaupo ka pwedeng- pa. Mali pala tayo, partner, hindi pala moot. Ano? Meow. Pwede rin moot, kalmot. Ayan, Yun, ayan ka pwede. na naman. Ayan ka na naman. Dumali ka na naman, partner. Magpapaalam ka kasi. bira, Titimbrihan mo yung katabi mo. Ah. Ito joke to Ayan. Kunti kami malagron, partner. VP Sara, pinapaalalahanan si Kiko Barzaga na manatiling tapat sa kanyang paniniwala kahit pinatalsik na ito ng kamara. Wow. Correct. Meron pa isa, partner. Sige. Ano pa isa? Plunder case ni Jinggoy, hindi pa hadlang sa pagtakbo sa 2028 Oy, ayon congratulations. sa pumilik. So pwede pa maging senador. Pwede siya Pwede. tumakbo, partner. So pag takbo niya ng 2028, pag nanalo si BP Sara, kasabay ng proklamasyon, laya na. Tapos ang laban. Sure win na ito, partner. O, kaya pa, yung mga nagbabalak bumaliktad, Oo. pag bumaliktad kayo, hindi kayo mananalo sa 2028, Oo. sinasabi namin sa inyo. Sigurado yan. At kaya kayo babaliktad dahil magnanakaw kayo. Naku po. Yun yung part. Sa tingin ko naman, partner, kasubuan na ito. Mukhang prinsipyo ng pinaglalaban nila rito. Prinsipyo? Mananayo na sila, tatayo na sila rito. Alam mo, partner, ang mga magnanakaw, walang prinsipyo yan. Ayun. Yun lang. No, Yun yun diba? yun. Kung magnanakaw sila, takot sila sa makulong. Magnanakaw eh. Mga tunay na may prinsipyo, hindi magnanakaw. O, di ba? Ba't ka matatakot dyan sa prinsipyo mo? Correct. Yung mga nagsasabi po na bakit si Bato ayaw nyo pasukuin. Hindi po Korte ng Pilipinas ang nagwawaran kay Bato. Dayuhang korte. Ang itanong nyo, bakit ipinipilit dito yung dayuhang korte? Yari kayo. Di ba? Di ba? Partner? Kung saan-saan tayo napupunta, partner, di ba? Tama naman. Tama naman, partner Correct. Oo. Kasi nagsasabi, bakit si Bato hindi nyo pasukuin? Hinahamon nga sila ni Bato. Kasuhan nyo kasi ako. Oh, tama. Ba't ayaw nyo kasuhan si Bato? Tapos ngayon, gusto nyo ipilit ang ICC sa bansa natin. Di ba, partner? Bimar, ano na? Yes, mga kapartner. Kasi tinitingnan ko ating live viewers. Ang bilis, 2,000 na mahigit. Hayaan mo sila. Gigil na Palakpakan mo ulit, partner. Ayan. Hindi kasi meron na akong panakonfirm dito dahil may kapapasok lang. Ano sabi? Hindi ko alam kung ipapasok na kaagad din natin. yun. Total, sinabi mo na, ipasok mo na. Mahilig ka naman pasukan. Pasok mo Dito na. kasi, partner, yung yung transcript FB Live ni Senate President Alan S. Cayetano. Kanina. Oo, with Senator Rodante Marcolita. Oo, dalawa. Hindi lang silang dalawa, partner. Marami sila, ha? Oh, ito yung nakaano na dito sa transcript, no? Mm-hmm. So, inaantabayanan muna natin. Pero anyway, no? Sige, tuloy-tuloy po tayo mga kapartner at umpisan muna natin itong itong pinakauna kasi medyo maganda rin naman to partner. Maganda talaga yan. Lahat yan maganda. Kasing ganda niya. Oo, ito. Kasi si BP Sara, tandaan po natin, ang lahat ng ito na nangyayari, lalo na kay Kiko Miao Barzaga, ay isa po sa dahilan dahil nga po sa paninindigan niya na naka-align dito kay VP Sara or sa mga Duterte. Wala na po tayo masyado pa ritong paligoy-ligoy mga kapartner. Kasi kung si Barzaga partner, nanahimik lang ito at nakiayon lang ito sa alon, walang mangyayaring ganito ngayon Kaso sa kanya. hindi siya ganun, partner, eh. Yun nga. Kung gano'n naman siya, hindi natin siya makikilala, partner. Oo. Correct. Para lang siya mga congressman na Pusa. anak ng dating congressman. Pusa lang talaga siya. At dahil din mga kapartners, may sinabi sa kanya si VP Sara. Ayan na. Ito, tunghayan po natin. Sa 2,000 live viewers, paki-share pa po at paki-like. Tuloy-tuloy tayo. Ito na. VP Sara nagbabala laban sa umano'y paggamit ng kapangyarihan upang patahimikin ang oposisyon. Naglabas ng isang matapang na pahayag si Vice President Sara Duterte kung saan tahasan niyang binatikos ang administrasyon sa paggamit umano ng mga institusyon ng gobyerno at pondo ng bayan upang patahimikin ang oposisyon. Sa kanyang opisyal na pahayag, binigyan diin ng Vice Presidente na hindi dapat ituring na kaaway ang mga kritiko at iginigiit na mas gumagana ang demokrasya kung may malayang oposisyon na nagtatanong sa pamahalaan. Nanawagan din si VP Sara na protektahan ang independensya ng Senado at Kamara upang makapagtrabaho ang mga mambabatas ng walang takot, pressure o pananakot mula sa mga nasa kapangyarihan.
inilahad din niya na ang tatlong nakakabahalang realidad na kinakaharap ng bansa ngayon, ang paglihis sa kontrobersiya ng flood control, ang mabilisang pagsusulong ng political na impeachment, at ang paghahabol sa mas malawak na kapangyarihan sa ilalim ng charter change. Ayon kay VP Sara, ang mga hakbang na ito ay patunay na mas nakatuon ang gobyerno sa pagpapalawig ng sariling kapangyarihan kaysa paglutas sa mga tunay na suliranin at paglilingkod sa mga mamamayang Pilipino. Ayan mga kapartner ang ating issue number 1. Anong inyong masasabi rito? Ang magandang pag-usapan, partner, ha? Bagamat marami itong sinabi ni BP Inday Sara, ang isa sa mga nagustuhan ko dito, partner, yung tila pagdepensa niya sa mga kritiko ng kasalukuyang administrasyong Marcos, na siya ng mga nangyayari ngayon, partner, ginigipit na nga, hindi lang ang mga politikong kritiko ng kasalukuyang administrasyon, maging ang mga individual lamang, tulad lamang ng mga vlogger, no? Simpleng mamamayan lang na nagkikriticize sa kasalukuyang administrasyon, pinatatahimik nila mga partner na sana wag naman, kasi mababaliwala po ang ating demokrasya. Hayaan po natin ang demokrasya nga tayo, partner, tapos gigipitin nila tayo. Hindi naman tayo nagbibintang na sila nakapagnakaw ng isang sakong kwarta, di ba? Hindi naman ganoon eh. Hindi naman gawa-gawa lang natin yan eh. Meron kasi tayong pinagkuha ng mga basihan. Kagaya ng 18 Marines na yan, na nagsasabing maraming mga maletang kumakalat at naipamigay na sa kung sino-sino mga politiko. Doon tayo kumukuha ng base. Hindi yun pagkikriticize, kundi pagtatanong kung gaano ba ito katotoo. Kaya nga tayo nananawagan, buti na lamang ang BRC ngayon, kumilos na. Noon nananawagan tayo sa BRC na sana madaliin nila nung panahon pa ni Ping, pero wala namang ginawa. Mabuti ngayon mga partner, sa napalitan na ang liderato ng Senado at nariyan na ang BRC, isa sa mga inaasahan natin na matumbok na ang dapat matumbok. Correct. Tama ka dyan, partner PL. Partner Buds? Okay, eto kasing demokrasya, no? Para masabi po natin na alive o buhay na buhay ang demokrasya sa isang bansa. Ayan. Kinakailangan nito yung matatag na oposisyon. Pag yung bansa po ay pinamumunuan po ng isang pangulo o isang leader na ayaw ng oposisyon, tandaan nyo, may ginagawang kalokohan yung mga leader na yan. Kasi, very fresh pa sa atin yung kay Tatay Digong. Ang lakas ng ng opposition partner. Ang opposition kay Tatay Digong, yung buong Dilawan, no? Pinakamarami sila partner na maliban sa mga pro Duterte, yung mga Dilawan ang pinakamarami at saka yung media. Kaya talagang matindi yung pagbabantay na ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya kita nyo, nakakatulong po yung oposisyon sa pagbabantay sa mga ginagawa ng gobyerno. Mapapansin nyo po, sa panahon ni Tatay Digong, wala pong tayong nakita na mga opposition leader na ginipit. Halimbawa, alam nyo, may mga nagsisip-sip kay Tatay Digong noon. Pinopropose na impeach si VP Leni Robredo. Dahil natatandaan ko noon, dumadayo pa si Leni Robredo para siraan ng bansang Pilipinas at ang gobyerno ni Tatay Digong sa ibang bansa. Pero pinigil sila lahat ni Tatay Digong dahil sabi niya, stop it. Di ba? Mga ganyang bira ni Tatay Digong na yan ay binoto ng tao. Correct. Igalang niyo yung boto ng tao. Dito po, hindi po natin nakikita yan eh. Halos lahat ng oposisyon, lalo na po yung mga malalapit, yung mga Duterte at malalapit sa Duterte, yung tatay, naroon, nakakulong sahig. Yung dating chief PNP, nariyan na hinahanap ng mga gustong magpakulong sa daig. Lahat ng oposisyon ngayon, nariyan si Pastor Kibuloy, nakakulong. Si Harry Roque, wanted. Sabihin na natin, di ba partner, tapos yung iba pa, may pagbabanta kay Bongo, may pagbabanta sa ibang mga opisyal. Napakarami partner, pero wala akong maisip nung panahon ni Tatay Digong na ginanyan niyang oposisyon. Sila Leni Robredo, araw-araw, umaatake, Kiko Pangilinan,
si Laila de Lima. Ibang kaso po yung kay Laila de Lima. Hindi po totoo na yun ay nakulong dahil umatake siya. Dahil mas matindi umatake si Trillanes. Bakit hindi nakakulong si Trillanes? Dahil wala siyang kaso ng droga. Magtapatan na tayo. Si Laila de Lima, ayon nga kay Senator Robin, iniuugnay sa mga drug lord. Samantalang si Bato, siya yung inuugnay sa mga nagpapatahimik sa mga drug lord. Partner, mamaya na uli. Tama ka dyan, partner. Ano? Palakpakan mo nga KPL, 2,600 na tayo. Balik. Alam mo, partner, ito yung isa sa mga napansin ko dito sa binigyan ng emphasize ni Vice President itong paglalahad niya na nakakabahala yung tatlong realidad na kinakaharap ngayon ng ating bansa. Ito yung paglilihis ng kontrobersiya ng flood control. Yan. Matatandaan natin, partner, yung panahon pa ni Blue Ribbon Chairman dati, si Lacson, ay naantala or ayaw na niya na magpatuloy itong Blue Ribbon hearing. No? Tapos itong mabilis na pagsulong ng political na impeachment. Diba? Samantalang mabilis yung kay Marcos Jr., kay PBBM, na binasura. Correct. However, sa kabilang banda kay Vice President, ang bilis din naman na isinulong kaagad Correct. na napakaraming mga technicalities na hinaharap pa nito. And then, ito pang ang paghahabol sa mga mas malawak na kapangyarihan sa ilalim ng charter change. Ito talaga, partner, ang muntik tayo dito, umpisa-umpisa pa lang, pagkaupo nitong Presidenting Marcos Jr. na ito, sa tulong noon, nung dating speaker na si Martin Romualdez, nag-attempt na sila ng PI. Mga PI kayo. O, di ba? Kasi ito yung pinakamabilis na gagawin nila para vehicle na sasakyan nila para mabago kaagad ang konstitusyon, mabago yung ating istruktura ng pamahalaan para pumabor sa kanila. At nang hindi na sila mawala dyan, manatili na lang sila ng tuluyan. Mga kapartner, ano, mabuti na lang mayroon pa tayong natitira na mga opisyalis ng gobyerno katulad ni Kiko Barsaga na nag-ingay at katulad ni Vice President Sara Duterte at ng brave 13 senators na nanindigan para sa bayan, mga kapartner. Correct. Partner PL, may idadagdag ka pa? Wala na, partner. Partner Buds? Ako talaga, yung sa demokrasya, ito po talaga, nagtataka nga ako rito, yung tinatawag nilang oposisyon yung sarili nila, yung mga dilawan kakamping at makabayan, kakampi rin ng administrasyon. Lahat ng media kakampi ng administrasyon. Talagang Duterte na lamang, grupo na lang, sa bagay partner, napaganda rin yan sa atin eh. Di ba? Bakit napaganda yan sa atin? Aba, yun no? Yun. Ice coffee tuloy sa akin. Starbucks Kasi sa'yo, nagpaparinig ako na mainit na, ba't nagpapakape? Nilagyan ng yelo. Alam mo partner, eto real talk po. Sa bagay, nakaganda rin sa mga Duterte na solo natin yung Duterte tsaka mga Duterte alain lang yung kumukontra ngayon kay BBM dahil hindi na sila makapagpanggap. Correct. Etong mga to, alam na alam, napakalaki ng pagnanakaw sa flood control. Pero ang inooposisyon nila, ang tinututulan nila, yung pagiging Vice President ni Sara Duterte, hindi naman siya namumuno. Sabi nga nila, spare tire lang. Kung mayroong kapalpakan sa gobyerno, bakit Vice President yung sisisihin? Lagi. Di ba? Oo, lagi. Kung mayroon pong malawakang pagnanakaw, breaking record sa lahat na magnanakaw, kung malawak po masyado yung pagnanakaw, bakit isisisi mo sa mga Duterte? Balik sa Duterte lagi. Balik lagi sa Duterte. Kaya po dyan, dahil po dyan, yung mga tao, nare-realize po nila, teka muna, Duterte lang pala talaga ang tunay na lumalaban dito sa korupsyon. Dahil nagkakampi-kampihan eh. Pati media, pati itong mga dilawan kakamping, ilan lang sa media yung tumututol dyan, partner. Siyempre, kasama na rin yung SMNI, DCAR, at yung paminsan-minsan, Net25. Kilalanin natin sila dahil talagang dyan nag-a-appear si Marcoleta, si Senator. Ayaw kasi siyang interview. Napunan nyo, partner, wala halos pumapansin na media kay Marcoleta. Oo. Di ba? Sarili na lang, buti na lang, meron silang Net25. Ay, kaya nga sinupalpal niya nung nakaraan eh. Kayo sasabihin niyo totoo. Huwag niyong babaguhin. Di ba kita mo yung pinagalitan niya mga media? Siya nga pala, partner, babatiin ko yung aking kaibigan na nunood. Ayan. Si Diego Salvador, nakikinig daw Diego. sa atin ngayon. Diego! Oo.
At partner, Ilabas na ang kabayo. Ilabas mo ang kabayo, Diego, at kakabayuhin na natin ang Senado. Kabayuhan landas. Oo. Palakpakan mo ulit, partner. Tumabot na tayong 2.9. Mag-3,000 na tayo. Ayan. Partner, mayroon ako nabasa ritong comment Ano Wala sabi? doon, pero dito nakita ko. Si Kyoko Sodo, ang ganda ng kanyang Ano comment. sabi? At dito idudugtong na natin itong ating babasahin ngayon. Yun. Wag daw kukurap bukas, sabi ni Senator Marcolita. Ayun. Yan, sabi ni Hindi, Kyoko ano Sodo. kaya magaganap bukas? Ito, partner. Oh. Pakinggan natin itong sinabi kanina ng ganap doon sa live ni Senator Espe. Oh, sige nga. Ayan. Sa ano niya po ito sa live sa Facebook Sabi rito ni SP Cayetano, praise God for his opportunity na makabati sa inyo ng magandang tanghali. Doon na sa pinakamatindi, wag na sa may ano. Ha? No, doon na sa Ito na nga yun, pinakamatindi. Oh, sige. Kasi diretso ito Kung hindi mo inawat, nabasa niya na eh. Ganun ba yan?